Bago natin simulan ang part 20, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga nagustuhan ng ating video huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang mga video natin. Shoutout kay Idol Jev Serotoni. Maraming salamat po sa maagang pamasko, advance Merry Christmas po. Napa 7-Elevens tuloy ako para mag-cash in sa GCash ko para makapag-upload lang. Ngunit alam niyang maaari siyang magsimula muli. Ngayon, itinaas niya ang kanyang espada sa itaas ng ulo ng monster at sinabi na ang presyo ay wala lang. At pagkatapos ay pinaswing ang espada at tinadtad ang ulo ni Leo ng isang hampas. Ipinahayag ng system na player yun killed Leo's patch at nakatanggap siya ng gantimpala para sa pagpatay sa legendary boss. Ang treasure chest ng Ancient Holy Emperor ay lumitaw sa labas ng dungeon. Ang portal ay kumikislap ng maliwanag, at maraming mga players ang naruroon. Ipinahayag ng system na ang Dark Moon Cemetery ay nalinis na. Ang unang pagkakataon nilang binati ang Ouroboros at ang Wings of Mercury. Lahat ay nagulat, ang koponang ito ay talagang nakapag-clear ng ganitong klaseng dungeon. Tumingin sila sa system panel, at sa unang passage rankang, ang Wings of Mercury at Ouroboros ay sabay na nasa ikalawa at unang pwesto. Hindi makapaniwala ang mga tao na ang isang sikat na team tulad ng Ouroboros ay nakapag-clear ng dungeon na ito, pero hindi nila alam kung sino ang Wings of Mercury. Sumigaw si John nang hindi kontento, anong progreso na ang nagawa ng Shadow sa dungeon na iyon. Nagsimula mag-alala ang mga kasamahan niya. Sinabi ng isa, mukhang stuck pa rin sila sa unang yugto. Ang main team ay namatay ng maraming beses kaya halos bumaba sila sa level 0. Ngayon, tinawag na ang mga reinforcement. Itinulak niya ito palayo at sinabi na wala silang kwenta, mga basura lang. Ipinahayag ng system na si Chiong ay ngayon level 7. Isang maliwanag na liwanag ang pumulibot sa kanya at nagsimulang maglaho ang monster, ang huling boss ng Dark Moon Cemetery. Leo's patch ay patay na. Binati siya para sa pagtatapos ng dungeon. Malapit nang magbukas ang teleportation gate. Ipinag-utos sa kanya na kolektahin ang mga loot at umalis sa dungeon ng maayos. Ang buong koponan ay nagulat at natuwa hanggang sa maluha. Tanong ni Blackie, panalo ba tayo? Hindi nagtagal, nagsimula nang magsigawan ang lahat na nanalo sila at maghuhulog sila sa kasaysayan. Bumagsak si Chin sa kanyang mga tuhod at tumakbo si Yu papunta sa kanya at nagsimulang tawagin siya ng kaibigan. Tinulungan niya ito at masayang sinabi na nalamangan nila ang Dark Moon Cemetery Dungeon. Si Chin Xiu ay nag-isip, talagang ang nakakatakot siyon. Lumiko ang ating bida at tinanong kung sino ang magbubukas ng chest. Sinabi ni Chino na siya ang pumatay sa boss kaya siya ang dapat magbukas nito. Sumagot siya na hindi siya maghihintay ng matagal at saka tinadyakan ang kumikislap na chest. Maraming kumikislap na kagamitan ang lumitaw sa paligid ng koponan. Masayang tinitigan ni Blackie ang magic book. Sinabi niya na lahat ng mga kagamitan na ito ay tanging mula lang sa Dark Moon Cemetery boss at bawat isa ay may napakabigat na halaga. Isa sa mga item na ito ay isang misteryosong Iron Grade Rune Sword. Ang uri ng espada ay two-handed, ang level requirement ay 5, at ang attribute requirement ay lakas 30. Ang attack power ay 45. Ang espada ay nagbibigay ng dagdag na 9 na attack power, 8 stamina, 1 attack speed, at may 10% pagkakataon na magdulot ng critical hit at 10% pagkakataon na tumchuan ang armor ng target. Ang misteryosong Iron Rank Rune Shield ay parang malaking shield na nangangailangan ng player level 5, at attributes na 30 strength at 69 na defense. Nagbibigay ito ng dagdag na 6 na stamina at isang passive ability na tinatawag na Shield of Fortitude, na nagpapabawas ng 30% ng diretsyong damage na natanggap.
Ang epekto nito ay tumatagal ng 10 segundo at may cooldown na 2 minuto. Sinabi ni Qin Shiu, ang mga kailangan ng kagamitan, kunin nila ito ayon sa turn. Ang mga may pinakamataas na puntos ay makakatanggap ng items. Ang lahat ng miyembro ng koponan ay natuwa. Sinabi ng isa, ito ang pinakamagandang kagamitan nila. Bawat isa sa mga item na ito ay may halaga na. Hindi bababa sa 80 silver coins kung ibebenta. Tanong ng isa, bakit ibebenta? Mas mabuti sigurong itago ito para sa sarili. Sumagot si Chinguo, kung gusto ni Shou ng isang bagay, maaari niya itong kunin. Karapat-dapat siya. Nagsimula ng tumingin ang lalaki sa mga item na nakapaligid sa kanya ng matagal. Tanong niya, hindi ba't ikaw ay hindi kontento sa loot? Ngunit sinabi ng ating bida na hindi iyon ang kaso. Itinuro niya ang espada at sinabi, gusto ko lang itong ash blade. Sinabi ni Yu, ang kagamitan na naglalabas ng pulang liwanag ay cursed trash. Walang may lakas ng loob na hawakan ito. Ayaw nilang kunin ang item. Marami pang ibang magagandang kagamitan. Bakit niya kailangan iyon? Sinabi ni Chino na bukod sa blade na iyon, maaari niyang ibigay sa kanya ang lahat ng mga high-level designs, materials, equipment, at iba pang item. Nais niyang pumasok si Sharon sa Ouroboros, dahil kailangan nilang palakasin ang kanilang ugnayan. Tinanong niya, bakit bigla kang naging ganoon ka-generous? Sumagot si Chinguo, nananatili akong may opinyon. Sana magdesisyon ka na lumabas sa Wings of Mercury at pumasok sa Ouroboros. Kung sasama ka sa kanila ng buong puso, hindi na kami magiging mga partner lang. Sumagot si Sharon na tinatanggap niya ang kanyang kabutihang loob. Binuksan niya ang chest at ang inventory. Iniisip ni Chin na maayos ang lahat sa kanya. Sa wakas, pumayag siyang sumali sa kanilang guild. Ang Ouroboros ay tiyak na magiging pinakamalakas na guild sa God Domain. Ngunit doon na nagsimula ang mga pagbabago. Sa sandaling sinabi niya na kailangan niyang tumanggi sa pagpasok sa guild, sumigaw si Yu ng hindi pagkakasundo. Mas makikinabang pa siya, bakit siya tumanggi? Sumagot ang leader na ang dahilan ng kanyang pagtanggi ay simple lang. Mayroon na siyang mga kasama at hindi niya kayang pabayaan ang mga ito. Sinabi ni Chin na papayagan niyang sumali ang kanyang mga kasama sa Ouroboros, na nagpalubha sa mga lalaki. Sinabi ni Sherfong na kung ganoon, mas mabuti ay tanungin niya ang kanyang sarili. Yumuko si Blackie at nagsabing masaya siyang sumali sa isa sa pinakamahusay na guild sa buong mundo, ang Ouroboros. Ngunit sigurado siya na tapat siya kay Fang at mananatili siya sa kanyang mga orihinal na layunin, at lalago sila ng magkasama sa Mercury Wings. Itinaas ni Blackie ang kamay at sinabi ng may pagmamalaki, balang araw, magiging top-tier guild din ang Mercury Wings tulad ng Ouroboros. Kaya wala siyang kagustuhang sumali. Sinabi ni Lonely na sumasang-ayon siya. Napabuntong hininga si Qin Shiu at nagsabing nauunawaan niya ang lahat. Wala nang silbi ang pagpilit, kaya maghihintay siya sa susunod nilang pagtutulungan. Sumagot si Sharon ng kontento na tama siya sa huli, at pagkatapos, isang maliwanag na portal ang lumitaw sa likod niya. Sinabi niyang tapos na sila sa loot at binuksan ang teleportation gate. Panahon na para sila ay umalis. Lahat ng players ay nakatanggap ng abiso mula sa White River City District. Binabati nila ang Ouroboros at Mercury Wings sa kanilang unang tagumpay sa Dark Moon Cemetery Hell Trial. Lahat ng miyembro ng koponan ay makakatanggap ng 10 reputation points sa White River City. Unti-unti ay nalaman ito ng lahat at nagulat sila. Ang system ay nagbigay ng 30 reputation points sa lahat ng miyembro ng koponan sa Redleaf City. Lahat ng miyembro ay makakatanggap ng isang secret treasure chest, 50,000 zapi, at 10 prestige.
Di nagtagal, nakita ng mga manlalaro ang koponan na pinangunahan ni Cheyenne na lumabas mula sa portal. Lumapit ang Steel Lion sa kanya at sinabi na nakita nila muli ang batang iyon. Hindi siya makapaniwala na kaya ni Cheyenne na linisin ang Darkmoon Cemetery. Wala silang nakuhang tagumpay ng kanilang Warrior Alliance sa kabila ng pag-aaksaya ng mga resources. Sinabi ni Shu na bilang isang guild na nakatutok sa PvP, dapat nilang hanapin ang dahilan ng kanilang kabiguan sa hindi paglilinis ng dungeon sa kanilang sarili. Hinawakan ng Steel Lion ang kanyang espada at nagsabing ganito. Alam nila na sila ay orihinal na nag-specialize sa PvP, kaya tiyak na alam nila kung paano nakakakuha ng equipment ang team ni Zin, di ba? Tinitigan ni Chino ang malaking grupo ng mga manlalaro at naiisip na ang Warrior Alliance ay isang malupit na grupo, ngunit medyo hindi kaaya-aya dahil sa dami ng miyembro nito. Sinabi ng Steel Lion na malamang ay marami silang nakuha mula sa paglilinis ng Darkmoon Cemetery. Mas mabuti pa nga kung ibibigay nila ang kalahati ng kanilang loot kaysa matalo ng Warrior Alliance group, di ba? Isa sa mga warriors ang nagsabi sa boss na tiyak ay pagod na sila at maaaring salakayin sila ng grupo at kunin ang kanilang equipment. Sumagot ang Steel Lion na hindi ang pagkuha ng equipment ang pangunahing layunin. Ipinpointed niya ang kanyang kamay kay Sharon at sumigaw na siya ang kanilang pangunahing target. Iiwanan nila siya ng walang anuman, pati na ang kanyang salungso. Lumingalinga si Sharon at sinabi kay Zingo na dalhin ang iba sa kagubatan malapit lang, dahil sobrang dami nila at nakatutok sila sa PvP, kaya kailangan nilang iwasan ang mapaligiran. Sumigaw ang Steel Lion ng galit at nagsabing, ang mahina ay nagdesisyong tumakas, pero hindi ngayon. Bigla niyang nakita si Sharon na naglalakad patungo sa kanya at tinanong kung gusto ng lalaki ang kanyang equipment. Ini-extend niya ang kamay at sinabi, sige, kunin mo kung kaya mo. Itinutok ng Steel Lion ang kanyang espada sa kanya at sumigaw, ang yabang mo, ha? Hindi ito isang lungsod, walang mga gwardya para tumulong. Kaya iniutos ng lalaki sa lahat na maghanda para sa laban. Si Blackie ay nagsabi ng may ngiti, maganda't gusto ng lalaki ng laban, aagawin ko ang pagkakataon at gagamitin ang lakas ng aking bagong equipment. Ang kanyang staff ay nagsimulang magningning ng maliwanag sa mahika. Tanong ni Yu nang hindi nasisiyahan, ano ang iniisip niya, magpapalaban sa isang PvP guild. Sinabi ni Chin na, ang sinumang magtatangkang mag-abuso sa Ouroboros ay magbabayad para dito. Hinawakan ng Steel Lion ang kanyang espada at nagsimulang tumakbo, na para bang may apoy na leon sa ibabaw niya. Sumigaw siya, kung gusto niyong tulungan ang halimaw na ito, papatayin ko kayong lahat. Tumakbo ang Steel Lion at ang kanyang grupo, nag-iwan ng alikabok sa kanilang mga yapak. Ang Steel Lion ay tumama sa lupa, tinangkang atakihin si Sharon, ngunit nagtaas lang ng mga bato dahil nakaiwas si Sharon. Nagawang sipa ni Sharon ang lalaki na nagdulot ng mga ungol mula rito.